Si Miss Silo XLC may tanong, Doc, anong suggestion na pwedeng homemade or cooked meal for Shih Tzu and yung low protein diet din? Ang unang pumapasok isip mo, ba't nyo kailangan ng low protein diet? You know, dogs, kahit Shih Tzu po yan, dogs po yan, they are descendants of wolves. Ang ancestors nila ay meat eaters talaga. They don't need plants, they don't need carbohydrates. Why are you asking for a low protein diet? It is not true that small dogs or toy dogs need low protein diets. No, they need even higher protein diet. Mas magiging maganda sila. Alam niyo yung coat ng Shih Tzu, ang ganda ng mga coats ng mga nakikita ko ng mga Shih Tzus. It's all because of protein. Protein po yan. Kailangan nila na mataas ang protein. And dogs, ang primary source of energy nila is protein. Second is fats. Third, carbohydrates kung meron. Pero kahit zero ang carbohydrates na bigay nyo sa dogs, they will survive, they will thrive. And mas maganda talaga na animal protein. Mas maganda na animal material ang bibigay natin sa mga dogs natin. Kaya, if you're asking for a low protein diet, if that is what your vet probably tells you to give your dog, maybe as a reason, I don't know what. Pero, even small dogs, ito yung mga mas kailangan nila ng mas mataas ang protein, mas concentrated. Small dogs kasi small yung bodies nila and small yung capacity nila kumain. It's better na concentrated. Kaya SDN 42, ang i-recommend ko sa inyo, homemade, home-cooked meal. Alam nyo, ang mga disadvantages dyan ay maraming disadvantages. Number one, yung pagbabalanse. Kasi alam nyo, yung pagpo-formulate ng pagkain or yung nutrition, it's a science in itself. Nutrition or animal nutrition, kailangan balansehin mo. For example, yung calcium and phosphorus, kapag napadami yung bigay mo ng mga buto kumpara sa mga meats, tataas masyado yung calcium ratio versus yung phosphorus. Kapag masyadong maraming meats naman, kulang naman sa buto, ay yung kanyang calcium naman ay bababa, tataas naman yung phosphorus, imbalance yon, may negative effects po yan. So, yung pagbabalance niyan, pagbabalance din ng mga bawat vitamin content, bawat mineral content, bawat yung protein and yung essential amino acids, kailangan kompletuhin mo yon. Mahirap po yan, mabusisi po yan kung hindi po kayo nutrition expert, kung hindi po kayo animal nutritionist, medyo magkakaroon po kayo ng imbalances kapag gumawa po kayo ng sarili nyong homemade or home-cooked diet. Di ba? Kasi iba, akala nila expert sila, nakapanood sa TV or sa YouTube ng mga breeders na sikat. Yung iba, ibibigay nila sa aso nila, merong mga meats, tapos haluan ng mga kalabasa at sitaw at kung ano-ano, malunggay at kung ano-ano, tapos lalagyan ng itlog, eggshells, pati mga vitamins, minerals. Ay nako, ang daming mga imbalances na nangyayari dyan pagka kayo mismo, mga laymen or hindi professionals, ang gumagawa ng sariling mga home-cooked meals. Tapos, magtataka na lang tayo bakit ganito, bakit nagkakaroon ng mga hypervitaminosis, for example, kapag sobrang daming atay, or marami pong problema talaga na pwedeng maidulot kapag mali yung balanse. Nasa number 1 pa lang tayo na disadvantage. Pangalawa, yung cost. Kapag bibili ka talaga ng good quality ingredients, ay mataas yung cost. Kung bibili ka naman ng mga patapon ng mga ingredients, mga reject na mga karne, sawdust, ang taas na po ng bacterial load niyan, viral load minsan kasi na taas ng surface area niya, tapos nahalo na sa ibang mga natatabas na mga karne, tapos nandun lang siya for ilang oras, ang dami ng bacterial load and fungal load and viral load. So, alam niyo, yung quality, hindi nyo talaga makakuha. Pero kung gusto nyo talagang gumastos ng mataas, well, okay lang, no? Pero ito pa, storage. Siyempre, i-store mo yan. Unless, araw-araw ka mamamalengke para sa dog mo or sasabay mo sa pamamalengke, medyo magastos sa oras, magastos sa pera, and mabusisi. And it could also be na kapag gumagawa tayo ng mga homemade or home-cooked meals, alam niyo yun, kung yung oras na gugugulin mo sa pagganon-ganon ay ibigay mo na lang sa paglaro with your dog or with your family, di ba? Sayang yung oras na yun kung totalin mo yan in 1 whole year, in 10 years na buhay yung aso mo. Gamitin mo na lang yung oras na yun sa iba. Ang gamitin mo na lang yung SDN natin. Oo, pinaghirapan na natin i-formulate ito.
At yung ingredients nito, sinurse out na natin, no, from New Zealand, Australia, and the US, yung mga raw materials natin, the top quality ingredients po na pwedeng ilagay sa dog food. Yan po yung mga laman ng SDN natin. Available to sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada. So, hindi nyo na kailangan mag-isip ng kung ano-ano para sa papakain nyo sa aso ninyo. At the same time, you can rest assured na pwede na hindi nyo problema yung nutrition ng aso ninyo, yung marami kasing mga pero kung kayo talaga gusto niyo talaga na yun talaga yung gusto niyo, hindi ko naman kayo mapipigilan, wala namang bawal doon. Pero pag-aralan niyo po muna yung animal nutrition, no, kung paano yung mga balances niyan, and yun po, kailangan pag-aralan niyo po muna yun bago niyo talaga. Mahirap po kasi talaga yun. Ako I wouldn't do it. Nag-start ako noon, ako mismo yung nagpo-formulate, kinagawa-gawa ko. I cooked for my dogs. I even started giving them raw foods. Sinubukan ko lahat, pero ang daming mga disadvantages. Mas tipid na kayo sa gastos, sa oras, and sa kakaisip, kapag aaral, lahat. Kapag mag-SDN kayo. Yun po yung suggestion ko. Okay? Huwag niyo po sana masamain, Ma'am Silo XLC. Pero I hope na subukan niyo yung SDN. Ang daming mawawalang sakit sa ulo niyo.